Flashback. Patricia's POV. Patricia, punyeta kang bata ka. Ang tagal mong umuwi. Sigaw sa akin ni Tito pagka uwi ko galing sa school. Bakit ba kasi ayaw mong tumigil sa pag-aaral nang makatulong ka rito sa bahay? Dagdag pa nito at saka ako binatukan. Nagiinuman na naman sila ng mga kaibigan niya. Lagi na lang ganitong pangyayaring natatatan ko pagka uwi ko. Lasinggero si Tito at naging pariwara lang siya simula nang mamatay ang mag-anak niya sa isang massacre. Lahat na nangyari sa pamilya niya sinisisi niya sa akin. Lagi niyang tinatanong sa sarili niya at sa akin kung bakit ako nakaligtas sa massacre at ang pamilya niya ay hindi. Bakit hindi na lang daw ako ang pinatay? Hindi naman ganito si Tito sa akin noon. Binago lang siya ng kamalasan ko. Napaluha naman ako na maalala ko kung paanong patayin sila Tita Dory at si Tina sa harapan ko. Ako na sanang susunod na papatay ng mamamatay tao nang may pumasok na pulis sa bahay at hinuli ang taong yon. Huli na rin nang dumating ang pulis kaya't napatay sila Tina. Siguro nga, malas ako. Lahat na lang na nakapaligid sa akin na mamatay. My parents died in a car crash when I was little and I cannot really remember their faces kasi 2 years old pa lang daw ako nang mamatay sila. Nakikilala ko sila through pictures since ako lang nag-iisang anak nila. Napasa kila Tito ang pamamahala ng maliit namin negosyo. At first, maayos ng business namin na isang boutique and supermarket. Maayos ng pamamahala ng tita at tito nito. Ngunit nalugi nang mamatay ang kanyang pamilya. That is also the start na naging pariwala na talaga si Tito. Nabaon siya sa utang at ako ang tagapagbayad ng utang niya. Ang sweldo ko sa part-time job napupunta sa mga utang ni Tito sa kung kahit kanino. Hindi ko magawang sumuway o magmagalit kay Tito dahil ang mahalaga sa akin ay makapagbayad sa pagkakautang ko sa kanila. Simula nung kinupkop nila ako, nirespeto ko pa rin si Tito at pilit na iniintindi dahil tanggap ko sa sarili kong ako talaga ang dahilan kung bakit naging ganito si Tito. Hoy Patricia, bilisan mong magbihis dyan at bilhan mo kami ng emperador sa labas. Sigaw ni Tito mula sa baba. Binilisan ko ng pagbibihas at bumaba na para bilhan sila ng inumin. Bilisan mo, sabi ni Tito at binatukan na naman ako kaya binilisan ko na ang paglalakad. Pagkatapos kong bumili, bumalik na ako agad sa bahay dahil baka makatikim na naman ako ng bato kay Tito. Ito na po, sabi ko kay Tito sabay abot ng emperador na binili ko. Sana hindi na manghingi pa si Tito dahil wala pa talaga akong sahod ngayon at last money ko na yung pambili ko ng alak sa kanya. Umakyat na ako sa kwarto ko para mag-review para sa quiz namin bukas. Senior high school na ako at graduating na kaya kailangan ko magsipag sa pag-aaral para makakuha ng scholarship grant sa isang paaralan. Bata pa lang pangarap ko na maging doktor dahil to lang naisip kong paraan para makatulong ako sa kapwa at nang mabayaran kong kamalasang na idulot ko sa mga tao. Habang nagre-review ako, tinawag na naman ako ni Tito. Patricia! Tawag niya sa akin kaya't bumaba na ako kaagad. Bakit po, Tito? Bilhan mo pa nga kami ng alak? Pero Tito, wala na po akong Anong walang pera? Sahod mo ngayon na. Hindi ko pa po nakukuha. Baka bukas pa po. Pagtanggi ko dahil wala talaga akong pera na. Eh di umutang ka muna. Sabihin mo bukas mo na bayaran. Eh hindi na raw po magpapautang si Aling Miling. Nagulat ako sa biglaang pagigit sa akin ni Tito. Aray ko po, Tito, ang sabihin mo, ayaw mo akong bigyan ng pera. Eh, hindi po, wala po akong Eh di lumakad ka at utangan mo ko. Tinatamad ka na bang kumilos ha, Patricia? Sigaw niya sa akin at tinihigit pa rin ako palabas. Iyak lang ako ng iyak dahil wala naman akong laban sa Tito ko. Ayaw na po magpautang ni Aling Peste. Sabihin mo, babayaran mo bukas. Aray ko po, tama na po. O ayan, bilisan mo. Sigaw niya at kahit alam kong ayaw kong pautangin ni Aling Miling, pumunta pa rin ako. Nagbabaka sakali na bigyan niya ako. Beep beep. Nagulat ako sa may taong biglang bumusina kung kaya't napaupo ako. Oh my God! Sorry Iha, nasaktan ka ba? Gusto mo dalhin ka namin sa ospital? Tuloy-tuloy na tanong sa akin ng ginang. God, bakit ka umiiyak Iha? May masakit ba sa'yo? Come on, tell us so we can bring you to the hospital. Dagdag pa ng ginang na nakita akong umiiyak. Wala po. Sige po, aalis na po ako.
Sambit ko at dali-daling tumayo para makapuntang tindahan ni Aling Miling dahil baka magalit pa ng sobra sa akin si Tito. Hey Iha, are you sure? You're okay? Pahabol na sabi ng ginang pero hindi ko na ito nilingon pa. Aling Miling? Tao po. Pagtawag ko sa tao. Ano yon, Patricia? May emperador pa po kayo? Tanong ko sa kanya. Naku Iha, ubos na. Last na yung kanina. Sabi ni Aling Miling kaya't napayoko na lamang ako. Wala pa namang tindahan iba pa rito at kung meron man, hindi ako papayagang umutang ng mga yon. Sige po, salamat. Sabi ko na lang at umalis na. Oh, nasaan ang pinabibili ko sa'yo? Bungad agad sa akin ni Tito na nakita akong walang dala. Naubusan daw po sila, sabi ko kay Tito. Eh di bumili ka sa iba? Ano ba yan Patricia? Nabobobo ka na ba? Sabi ni Tito sa akin kaya't napayako ako ng todo. Wala na po akong pera. Peste ka? Wala ka talagang silbing, punyeta ka. Wala kang utang na loob. Halika rito para magkaroon ka ng pakinabang. Puwisit ka? Sigaw niya sa akin at hinina na lang akong bigla. Tito, tama na po. Sabi ko na lang at binuksan niya ang kwarto naming madilim sa taas na hindi nalilinis at basta na lang akong inihagis. Tito, wag niyo po akong ikulong dito. Patuloy kong pakiusap at pinukpok ang pinto dahil nilak ako ni Tito. Diyan ka lang. Maghintay ka sa ipapagawa ko sa'yo para magkaroon ka ng pakinabang. Leche ka? Wala kang utang na loob. Ikaw na nga pumatay sa asawa at anak ko. Ni wala ka pang pagtanaw ng utang na loob. Peste ka. Sambit ni Tito at iniwan na ako. Tito! Pakawalan niyo po ako rito. Parang awa niyo na po. Patuloy kong iyak. Nang magsawa ako kakangawa dahil wala namang pake si Tito sa akin. Nilingon ko ang likuran ko at nakita ko. Napakadilim nga dahil walang kuryente sa loob. Sa kadahilanang dito, pinatay sila Tita at Tina. Tumakbo na ako sa sulok at niyakap ang sarili ko. Natatakot ako. Ayoko rito. Can someone please help me? Ayoko rito at mababaliw lamang ako. Lumipas ang 2 araw, wala pa rin si Tito. At 2 araw na rin akong hindi kumakain at hindi naliligo. Tara Patricia, sama ka na sa amin. Napangat ako ng tingin nang makarinig ako ng boses ng isang babae. Sino kayo? Natatakot kong tanong sa babae nagsalita. Nakalimutan mo na kami? Sabi ng babae. Sino ka? Nangilabot ako na marinig ko itong tumawa. Nakalimutan mo na kami? Ikaw ang pumatay sa amin. Nagulat ako sa biglang pagsigaw ng babae sa akin. Sino kayo? Please, tama na. Umiiyak akong pakiusap sa babae. Ikaw ang dapat mamatay, hindi kami. Tama na. Pagsigaw ko at nawalan na ako ng malay. 5 araw na nakakulong ang kawawang dalaga sa silid na pinagdalhan sa kanya ng kanyang tiyuhin. 5 araw na rin tong hindi kumakain kung kaya hinang-hina ng dalaga at gumagawa ng kung ano-anong imahe sa kanyang isipan. 10 mga daliri, kamay at paa, 2 tenga, 2 mata, ilong na maganda. Kanta ni Patricia habang nagkukot-kot ng kuko. Malinis ang ngipin, masarap kumain. Di lang maliit nagsasabi, huwag kang magsinungaling. Kanta pa niya sabay iling-iling sa kanyang ulo bilang pag-aaksyon ng kanta. Nasa na po kayo, mommy? Ang tagal niyo po akong balikan. Sambit nito. Kaawa-awa ang itsura ni Patricia dahil sabog-sabog na ang kanyang buhok at tila nawawala na sa katinoan. Nilibot lang ni Patricia ang kanyang mata sa lahat ng sulok ng kwarto kahit wala siyang maaninag dahil sa dilim. 3 beses nang nahimatay ang dalaga dahil sa gutom. Tanging laway niya lang ang nilulunok niya. Nagangat naman siya ng tingin na marinig ang pagbukas ng pinto. Bigla naman siyang natuwa na makitang pinagbuksan siya ng kanyang tito at may dala pa itong pagkain. Kala ko patay ka na. Sabi nito at lumapit sa kanya, sabay lapag ng pagkain sa harapan niya. Kumain ka na't may papagawa ko sa'yo bukas. Kailangan mong magmukhang tao. Sabi ng tito niya kahit wala nang kung ano-ano, nalanta kanyang pagkain dala ng kanyang tito. Wala siyang pakialam kung mukha siyang patay gutom dahil gano'n naman talaga ang nararamdaman niya. Huwag ka mag-alala, makakalabas ka na bukas. Sabi ng kanyang tito pero hindi niya ito magawang pansinin at wala pa ring tigil sa pagkain. Lumabas na ang kanyang tiyuhin at kinulong na naman siya sa madilim na kwarto. Gusto mo? Sambit ng dalaga at nag-alok ng kanyang makakain. Ayaw? Eh di wag. Ikaw na nga binibigyan eh. Sabi ni Patricia at kumain na lamang ulit. Pagkatapos kumain natulog itong nakahawak sa tiyan. Feeling niya yun ang una niyang kain sa tanang buhay niya.
Kinabukasan, pinagbuksan na naman siya ng kanyang tiyuhin. Pero may kasama itong lalaking mayaman. "This is my niece, the one I'm referring to you." Sambit ng kanyang tito kaya't napabangin si Patricia. "Tito?" Sambit ni Patricia at tumayo. "She's young at may silbi naman siya siguro sa'yo." Makahulog ang sabi ng kanyang tito sa kausap nitong mukhang mayaman. "She's so skinny. Did you lock her here?" Sabi ng lalaking mayaman. "Oo, makulit eh," sabi ng kanyang tito. Tinitigan siya ng lalaki na nasa edad 30s na siguro. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Nanindig ang balahibo ni Patricia nang umisi ito na mukhang may binabalak na masama. For 50 million? Not bad. I'll take her," sabi ng lalaki at napahawak pa sa kanyang baba. "So I guess we're done. You can take her now," sabi ng kanyang tito at may inabot naman ng tauhan ng lalaki sa kanyang tito na isang attache case. Tinanggap naman to ng tito niya. Nilapitan naman siya ng 2 tauhan ng lalaki. "Ano pong gagawin niyo sa akin?" Tanong ng dalaga sa mga lalaking papalapit sa kanya. "Anong gagawin niyo sa akin?" Hinila siya ng 2 tauhan ng lalaki at pinalapit sa kanya. Nagulat siya sa biglang paghila sa kanya ng lalaki at tinawakan siya sa bewang. Iba na ang nararamdaman ni Patricia na mga panahong iyon kung kaya na alerto siya. Nakaisip agad siya ng paraan para makatakas sa kamay ng lalaking bumili sa kanya at pinapanalangin na lang sanang magawa niya na nga. "Hi babe," sambit ng lalaki. Kung tutuusin, gwapo naman ng lalaki at mukha pang bata, ngunit sa paningin ni Patricia, malaki ang agwat nila at hindi niya tatanggaping maging laruan ng lalaking bumili ngayon sa kanya. Inamoy-amoy ng lalaki ang kanyang leeg kung kaya't lumalayo siya rito. Hindi na siya nagpumiglas dahil kasama yun sa plano niya. Balak niyang maging mabait sa lalaki at kapag nasa labas na sila ng bahay, tatakbo siya para makawala dito. Nung nasa labas na sila, agad siyang tumakbo. "Go get her!" Sigaw ng lalaking boss kaya't hinabol siya ng mga tauhan nito. Takot na takot si Patricia pero hindi siya nagpadaig sa kanyang takot at tumakbo na mabilis hanggang makahingi siya ng tulong. Dahil sa kakatakbo niya, muntik na naman siyang masigasaan kung kaya't napaupo siya. Agad namang lumabas ang Ginoo at Ginang na nagmamaneho ng kotseng muntik nang bumangga sa kanya. Dahil sa taranta niya, tumayo agad siya at pumasok sa loob ng kotse. Kahit naguguluhan, pumasok din na mabilis sa loob ng kotse ang Ginang at Ginoo. Naguguluhan man, nagmaneho na lang Ginoo. Samantala, patuloy pa rin naghahanap ang tauhan ng lalaki kay Patricia. "Boss, di namin siya mahanap," sabi ng kanyang tauhan sa kanya. "Mga bobo! Isang babaeng payat na hindi kumain ng 5 araw, nakatakas sa inyo? Mga inutil! Hanapin niyo bago kayo ikulong ng panghabang buhay." Sigaw ng kanilang boss sa kanila. Dali-dali naman silang lumabas at hinanap ang babae. Matalinong babae, sambit ng lalaki at nangalumbaba. "Iha, okay ka lang ba?" Tanong ng Ginang sa 2 biglang pumasok sa kanilang kotse. "Sorry po kung bigla po akong sumakay," sabi ni Patricia at nag-angat ng tingin sa Ginang. "Ikaw yung babaeng muntik na raming masagasaan ng isang araw." Biglang bulalas ng Ginang na makita ang mukha ng dalaga. "What happened to you? God, mga demonyo sila," sabi ng Ginang at tinawakan ng kamay ng dalaga. "Where did you get its bruises? My gosh, you're really in a bad situation before," sabi ng Ginang. Tiningnan ang katawan niyang puno ng pasa. "Napakapayat mo. Gusto mo bang sumama sa amin? Gagamutin ka namin," sabi ng Ginang sa kanya kaya't napatingin siya rito at mas dumami ang luhang tumutulo sa kanyang mukha. Iniisip niya maaari ba siyang manghingi ng tulong sa kanila dahil natatakot siyang baka ipahanap siya ng lalaki at itali sa bahay nito. "Ma'am, tulungan niyo po ako. Ayoko nang bumalik pa sa bahay na yon," nakikiusap na sabi ng dalaga habang nakahawak sa braso ng Ginang. Medyo nagulat ang Ginang ngunit unti-unti itong ngumiti. "Of course, we will help you," nakangiting sabi ng Ginang kaya napaluhan na naman si Patricia. End of flashback. Patricia's POV. Nagising ako habol ang aking hininga. Napanaginipan ko na naman ang pangyayaring iyon. Nilingon ko ang higaan ni Romulo at ngumiti. "Maraming salamat sa magulang mo at nakalaya ko sa nakaraan ko." Nagising ako na may maramdaman akong humahaplos sa binti ko. Dinilat ko ang mga mata ko at tamang ang hinala ko. Si Romulo ang humahaplos doon. "Sino pa nga ba, Patricia?" "Romulo?"
Banggit ko sa pangalan niya, meaning pinapahinto ko siya sa kanyang ginagawa. Shh! Let me please you. Husky niyang pagkakasabi malapit sa tenga ko. Sino ba naman ako para tumanggi sa asawa ko? Pag-aari niya naman talagang lahat sa akin. Katawan ko, pag-iisip ko at puso ko. Hindi na lang ako tumanggi dahil baka ito na naman ang dahilan ng pananakit niya sa akin. Pinili kong maging masunuri na lang sa kanya para hindi niya ako masaktan. This is me, trying to be obedient and kind to just please everyone. Wala naman ako magagawa sa kamalasan ko Wala ako magagawa para pigilan ang sakit na nararamdaman ko dahil pinagkait ito ng mundo sa akin. Nagpaubaya na lang ako sa mga tao. Hinahayaan ko lang tratuhin ako ni Romulong parang hayop dahil wala naman na ako magagawa pa. Kung pwede ko lang baguhin ang puso niya para mahalin ako, ginawa ko na. Pero hindi Sakit lang ang matatanggap ko kapag tumanggi ako sa kanya. Romulo, that is right, Patricia. Your body belongs to no one except mine. Hindi lang katawan, Romulo, pati isip at puso. Ang unfair mo. Pagmamayari mong lahat sa akin pero ako, maski ang puso mo hindi sa akin. Shit! Bulalas niya. Siya na mismo ang kusa nakipaghiwalay sa akin. Kumuha siya ng tuwalya niya at pumasok na CR. Bumangon na rin ako at inayos ang higaan namin na nagusot sa kababalaghang ginawa namin kanina lamang. Kumuha na rin ako ng tuwalya at damit at nag-march na papunta sa guest room namin para doon maligo. Pagkatapos kong maligo, nagbihis na ako at bumaba na para magluto ng uulamin ni Romulo. Binuksan ko ang ref at kumuha ng lulutuin ko. Naisip ko magpaalam mamaya kay Romulo na mamalengke dahil wala na kaming stock sa bahay. Napag-isip-isip kong magluto na lang ng fried rice, hotdog and egg para sa almusal namin ni Romulo. Nilingon ko naman ang kabababalang na si Romulo. Inayos ito ang suot niyang polo. Hindi ka ba papasok? Tanong ko dahil hindi naman niya ganyan manamit kapag pupunta siya ng trabaho niya. Hindi. Sagot niya pa habang hindi sa akin nakatingin kundi sa relo niya. Saan ka pupunta? Tanong ko pa habang hinahalo ang mga sangkap ng fried rice na niluluto ko. Dami mong tanong? Irita niyang sabi at naglakad papalapit sa living room namin. Nanahimik na lang ako, tinoon na lang ang pansin sa niluluto ko. Romulo, handa nang makakain. Tawag ko sa kanya pagkatapos ko magluto. Tumayo naman na siya at naglakad papunta sa kusina namin. Inayos kong plato niya at nilagyan siya ng pagkain. Pinagtimpla ko rin siya ng kape niya. Tahimik lang siyang kumakain kahit naisipan ko. Magpaalam na sa kanya para mamalengke. Romulo? Hindi niya naman ako nilingon at nagpatuloy lamang sa pagsubo ng pagkain. Gusto ko sana magpaalam para mamalengke dahil wala na tayong stock sa ref. Pagpapaalam ko. Kinakabahan naman ako, nalingonin niya ako. Baka maglandi ka lang. Cold niya ang pagkakasabi kung kaya't napayuko na lamang ako. Hindi ko natapos ang sasabihin ko na bigla siyang tumayo para sagutin ang tawag sa kanya. Nagpatuloy na lang ako sa pagkain hanggang sa makabalik siya. You can go pero mamaya na pagdating ko. I'll go fetch someone. Sabi niya at kinuha ang susi ng kotse niyang nakalagay sa cabinet namin. Huwag ka munang aalis, kundi makakatikim ka sa akin. Banta niya pa kung kaya't napatango na lamang ako. Lumabas na siya kung kaya't niligpit ko na mga pinagkainan namin para makapaghugas na rin. Matapos ko maghugas, naglinis na muna ako ng bahay para may magawa man lang ako habang naghihintay kay Romulo. Matapos maglinis, umakyat na ako para makapagbihis na ng pampapalengke. Pagkatapos bumaba na ako at pumunta ng sala para manood. Maya-maya pa'y narinig kong kotse ng tunog ni Romulo kung kaya't lumabas na ako para pagbuksan siya ng gate. Masaya akong pinayagan niya ako mamalengke dahil makakalabas na naman ako. Simula nung niyaya ako ng mga kaibigan kong magbar, di na ako pinayagan pa ni Romulong lumabas pa. Bigla na naman akong nalungkot na makita ko nang bumaba rin sa kotse si Marga, ang mahal ni Romulo. Let's go, baby, sabi ni Romulo at inakbayan si Marga. Pumasok na sila ng bahay. Sinarado ko naman ang gate at pumasok na rin sa loob. Napabuntong hininga na lang ako sa sakit na nararamdaman ko. Bakit harap-harapan pang ipinapakita ni Romulo na hindi niya ako mahal, na ang mahal niya ay si Marga? First time niyang nilala sa bahay namin si Marga, at kahit na alam kong niloloko lang ako ni Romulo at may relasyon pa rin sila ni Marga, hindi niya ito dinala sa bahay. Pero bakit nilala niya ngayon? Ito na ba ang pahiwatig niyang pakikipaghiwalay sa akin? Saktong pagpasok ko, nakita ko. Hinalikan ni Romulo si Marga. Napatunga nga na lang ako at pinagmasdan sila.
Nakapikit pa silang pareho and you can say that they really love each other. Just by looking at them, I feel like my heart is torn into pieces again. Why do I really have to be hurt like this? Ay, oo nga pala. Malas nga pala ako at pati mundo ayaw sa akin. No one wants me to be happy. They make me feel like I do not deserve to be happy, that I was born to be hurt. Matapos silang maghalikan, tumingin sa akin si Romulo na walang emosyon. You can go now, sabi ni Romulo at nilapag ang pera sa mesa. Napabalik ako sa ulirat at pinunasan ng luhang ko mawala sa mga mata ko. Kinuha ko naman ito agad at umalis na ng bahay para mamalengke. Naglakad ako papuntang highway para doon sumakay ng taxi. Dalawa lang dumadaan ditong taxi sa subdivision. Pumara na ako at sumakay ng taxi. Hindi pa rin humihinto ang pagluha ng mga mata ko. Okay lang kayo, ma'am? Tiningnan ko naman ang driver na magsalita ito. Nginitian ko naman si kuya. Someone asked me if I'm okay. Yung parents lang ni Romulo ang huling nagtanong sa akin yan nung nakita nila akong tumatakbo noon. Okay lang po ako, sabi ko at ngumiti. Isang binatang senior high ang tumalon sa isang gusali sa Mandaluyong City. Ang sanhi umano ng pagkakamatay nito, depresyon. Napalingon ako sa radyo ng taxi. Napatingin kay kuya driver nang pahinaan niya ito. Ma'am, huwag niyo po sanang mamasamain. Sa nakikita ko po sa inyong mga mata, masasabi ko pong napakalungkot mo. Nung tumingin ka sa radyo ng taxi ko, feeling ko gusto mo rin gayahin ang ginawa ng bata. Laban lang po, ma'am. Problema lang yan. May Diyos tayo at ang Diyos natin mas lalaki at mas malaki pa kaysa sa problema natin. Kaduwagan po ang pagpapakamatay, ma'am. Yan po ang choice ng mga mahihina sa mundo. Kung tingin niyo po ayaw sa inyo ng mundo, dahil ayaw kanya maging masaya, pues, ipakita niyo po sa mundong mas malakas ka kaysa sa kanya. Mundo lang siya, at tao ka, nananalig sa Diyos na buhay. Sabi ni kuya, kung kaya't napaluhanan naman ako. Ngumiti na lamang ako. Salamat kuya, sabi ko bago bumaba ng taxi. Sana hindi ako dumating sa panahon na tayong kamatay na lang maging option ko sa sakit ng mga nararanasan ko. Pagkababa ko ng taxi, pumasok na ako para makapamalengke na. Gusto kong tagalan ng pamimili para hindi ko sila maabutan sa bahay dahil masasaktan lamang ako. For once, I want to taste freedom. Freedom to be at myself only and freedom from hurtings. Kahit ngayon lang. Kahit in the form of pamimili lang. Napaupo ako na may mabangga akong isang tao. Pinulot ko naman agad yung mga wala akong basket at pinagpag ang suot kong pantalon. Sabay tayo. I'm sorry, miss. I was just following my nephew. Dinig kong sabi ng taong, I think bumangga sa akin. Inangat ko naman ang tingin ko at, ulam, ang gwapo. Leche Patricia, may asawa ka na lalandi ka pa? Hey, miss. Napabalik ako sa ulirat na magsalita ito ulit. I'm sorry. Sabi ko pa habang umiiling-iling pa. Are you okay? Tanong niya pa. His eyes are like brown chocolates. His nose are pointed na maski ilong ko ay mahihiya sa katagusan. Lips niyang pinkish and I must say that he has kissable lips. He has square-like shaped face na makikita mo talaga ang kanyang panga. Hey miss, naglalaway ka na. Bigla niyang sabi sa mukha ko kaya napahawak ako sa gilid ng labi ko para punasan ang sinasabi niyang laway. Pero pagkahawak ko wala naman. Sinamaan ko siya ng tingin at inabot ng basket na nakalapag pa sa sahig. Sanay ng pagkakabangga niya sa akin. Tinalikuran ko naman siya. Huy, joke lang ito naman. Sabi niya pa pero hindi ko na siya pinansin pa at nagpatuloy sa paglalakad dahil feeling gwapo. Pero talagang gwapo naman siya. Pareho sila ni Romulo na gwapo at ayokong pagkumparahin ang dalawa dahil sabi ko nga gwapo naman talaga sila. Uy, sorry na. Sabi niya sabay hila ng braso ko. Kuminto ako sa paglalakad at tiningnan siya. Pwede ba? Hindi kita kilala kaya tumabi ka dyan. Pagtataray ko dahil pinagtripan niya ako tungkol sa laway tingin na yon. Di porket gwapo siya tutulong laway ko sa kanya. Eh di magpapakilala ako. Sabi niya pa habang naglalakad na nakaharap sa akin. I am not interested. Pagtataray ko ulit at iniiwasang tingnan ng mga mata niyang napakaganda. Sorry na. Sabi niya pa sabay hila ng braso ko. Aba, FC din si kuya sa akin. Oo na, pinapatawad na kita kaya tantanan mo na ako. Sabi ko dahil magkakasala ako sa asawa ko nito. Cheater din pala siya, kaya okay lang sa kanya. Pero hindi ako kagaya niya. Eh bakit ang sungit mo pa rin? Sabi niyang parang bata. Ganito talaga ako.
Sabi ko at tumigal saglit sa paglalakad para abutin ang repolyo. Ang sipag mo naman, miss. Sabi niya pa pero nakatuon lang ang pansin ko sa prices ng repolyo. Ako nga pala si Marcos. Ikaw? Dinig kong pagpapakilala niya. Ilan bang bibilhin kong ganito? Sabi ko habang iniisip kung ilang repolyo ang bibilhin at kung anong mga lutong gagawin ko rito. Hey, I am talking to you, miss. Sabi niya pa at iminasibas ang kamay niya sa harap ng mukha ko kaya't napatingin naman ako sa kanya. Teka lang kasi, may ginagawa pa ako eh. Sabi ko dahil iniisip ko pa rin kung anong mga luto ang gagawin ko sa repolyo. Tiningnan ko yung may magandang appearance talaga dahil good for 1 to 2 weeks na to mga fresh stocks sa bahay namin. Ano bang lulutuin mo dyan? Biglang tanong niya kaya't napatingin ulit ako sa kanya. Di ko nga alam eh, kaya iniisip ko pa. Sabi ko pa. Igisa mo with butter ang giniling na baboy, tapos may oyster sauce. Biglang sabi niya kaya't napakulot ang noo ko. Marunong kang magluto? Tanong ko. Not really, but I know someone who know how to cook. Paano lutuin? Tanong ko dahil bago lang sa akin yon. Madali lang. Mag-isa ka ng bawang at sibuyas and then ilagay mo ng giniling at samahan mo ng oyster sauce. Lulutuin mo muna yon, then yung hinihiwain mo ng repolyo, ihahalo mo na. Lagyan mo ng tubig para may sabaw konti. Sabi niya kaya't napatango-tango ako. Try ko kaya yon? Magugustuhan kaya ni Romulo? Sige, ganoon na lang ang gagawin ko mamaya sa bahay. Sabi ko at nilagay ko sa cart ang repolyo. So, ayun, hindi ka pa magpapakilala sa akin? Pangulit niya pa rin kaya't napabuntong hininga ko. I'm Patricia, maikli kong pakilala. Total, tinulungan niya ako sa lulutuin, sinabi ko na lang. Patricia, sabi niyang parang may natatandaan sa pangalan ko. Ang ganda ng pangalan mo, kasing ganda mo. Sabi niya kaya't napakunot ang noo ko. Hindi ka lang pala mayabang, bolero ka pa. Alis na, may bibilhin pa ako. Pagtataboy ko dahil naiilang ako sa sinabi niyang ganon. First time na may nagsabi sa akin na ganon kaya't nailang ako kaagad. Ayokong kino-compliment ako dahil wala namang maganda sa akin. Bakit? Masama na ba magsabi ng totoo ngayon? Sabi niya pa kaya't pinalo kong kamay niyang nakahawak sa cart ko. Di ko maliko yung cart dahil sa kamay niya eh. Alis nga? Bibili pa ako? Sabi ko pa. Tutulungan na lang kita, total may kasalanan naman ako sa iyo eh. Pangungulit niya na naman. May kasalanan din ako doon kaya quits tayo. Alis na. Di ako mapakali kapag nandun ka eh. Pagtataboy ko sa gwapong makulit na ito. Bahala ka? Ito. Sabay niya turo doon sa mga beans. Aanin ko naman yan. Sabi ko pa. Eh di lutuin mo. Walang mahilig sa amin ng beans. Eh di wag na yan. Yung string beans ayaw mo doon? Sabi niya sa akin. Except doon. Nilalagay ko yun sa sinabawang gulay eh. Kaya pala ang sexy mo. Kumakain ka pala ng gulay? Napahinto ulit ako sa paglalakad nang sabihin niya iyon. Nakayuko na lang ako dahil naiilang na naman ako. O bakit? First time mong masabihan? Hindi ako umimik. Ang sexy mo kaya. Kaya para sumexy ka pa, bili ka na nito. Sabi niya at nalagay na lang sa cart ko ang gulay. Iniyaan ko na lang para sumexy raw ako ng bongga. Charot! Luluto ako ng sinabawang gulay mamaya. Buong pamamalengke ko nakabuntot lang sa akin si Marcos. Nakita niya na rin yung pamangkin niyang kanina. Hinahabol niya, kaya't kasama ko silang mamalengke. Hindi sana ako magpupumilit na magpahatid kay Marcos pero dahil makulit siya at sabi niya, ang dami kong dala, pumayag na lamang ako. Hindi ko nga namamalayan ng oras eh. Di ko na siya pinapasok pa sa subdivision namin dahil baka makita pa kami ni Romulo at mananakit na naman yun ng wala sa oras. Kaya nagpatulong na lang ako sa ibang guard para bitbitin ang mga pinamili ko. Pagpasok ko ng bahay, laking pasasalamat ko at wala si Romulo. At least, hindi nila ako harap-harapang sinasaktan. Nakahanap ako ng bagong kaibigan sa katauhan ni Marcos. Sana magkita pa kami sa susunod. Si Marcos na kaya ang taong malalapitan ni Patricia sa oras ng kalungkutan niya? Hanggang kailan kaya magagawang tiisin ni Patricia ang masamang trato sa kanya ng asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.